Mga kababayan, ipagpatuloy natin itong paghimay-himay natin dito sa affidavit ng Marine 18, mga kababayan. At na alam ko na may mga followers ako na tinatamad magbasa doon sa napakaliit na litra at kabahaba ng kanilang mga sinumpaang salaysay, mga kababayan. So, kinuha ko yung mga specific na mga salaysay nila concerning sa iba't ibang mga akusasyon. So dito tayo ngayon sa ICC investigators operation umano dito sa bansa natin. Nangyari umano ito sa mga taong simula 2023, 2024 at 2025, mga kababayan. 3 taon umano itong nag-ooperate ang ICC investigators dito sa ating bansa, kung saan pinapamahalaan umano ni Sonny Trillanes itong financial activity nitong mga ICC personnel. Mag-umpisa tayo dito sa salaysay ni Bernard Tubey, mga kababayan. Umano'y inuutusan umano sila na magpapalit ng Philippine money to US dollar, mga kababayan. So kasama ni Bernard Tubey itong si Mark Tiksay, itong si John Paul Estrada na magpapalit ng dalawang tig 56 million. Dalawang malita na naglalaman umano ng tig 56 million. Nalalaman nila na 56 million ang laman umano dahil mayroon siyang tagging doon sa mismong malita na nakalagay daw 56M. So dalawang malita na tag 56 million pesos ipinapalit nila into dollar. So umano'y $2 million umano ang inabot nito, mga kababayan. At ang sabi nila ay inihanda umano ito para paghandaan ang pagdating ng mga sinabi nilang foreigners. Nung una, foreigners ang pagkakaalam nila na darating. So ngayon, sa parehong taon, 2023, itong si Rosbert Waupan, Romel Galapon, Cecilio Laruder, at itong si Bernard Tubey, inutusang sunduin ang mga sinasabing foreigners sa airport, mga kababayan. So ang unang dumating, mga kababayan, ay dalawang lalaki. Ang mga pangalan ng dalawang foreigners na dumating, kung saan ibinigay kay Bernard Tubey ang mga contact numbers umano nito, binigay ni Sonny Trillanes sa kanya, mga kababayan. Ang mga dumating na dalawang lalaking foreigner ay sila Glenn Cala at William Rosalo, mga kababayan. At sa sunod na gabi, may 4 na babae na dumating, pero ang nakilala nila ay ito lang si Chantal Daniels na umano'y nakita nila sa mga ICC interviews, mga releases. Nakita nila na ito pala si Chantal Daniels kasama pala doon sa ICC personnel na nakikita nila umano sa TV. So napag-alaman nila na mga ICC pala yun, mga taga-ICC pala yung mga foreigners na sinundo nila. At umano, mga kababayan, nag-stay itong mga ICC personnel na ito sa Citadines, Makati. 2 linggo sila doon, mga kababayan, at may mga security detail pa, security escorts na dinidetail nitong mga foreigner na ito.
At umano'y ang nagbabayad ng upa ng hotel na ina-accommodate nila mga kababayan ay itong si Mark Tiksay ang nagbabayad dito. Nitong mga rent nila sa ini-stayan nila na hotel mga kababayan. Nag-ikot umano ito sila na Quezon City at saka sa Manila. Pinupuntahan umano nila yung mga sinasabing biktima ng EJK sa war on drugs ni FPRRD mga kababayan. Ayon pa sa kanila, nagmi-meeting umano ito sila Sonny Trillanes, yung mga ICC investigators sa Dusit Tani Hotel. Kasama umano si Martin Romualdez at sa Unit 9 Manila Polo Club doon sa townhouse ng Forbes Park mga kababayan. So pabalik-balik umano sila sa taong 2024-2025. Pabalik-balik sila dito sa bansa natin at palipat-lipat sila ng mga hotel mga kababayan. Ang mga napuntahan nilang mga hotel ay itong Raffles Makati, Somerset Hotel, Sida Makati, New World Makati, at Diamond Hotel Makati mga kababayan. Hindi basta-bastang mga mga hotel yung ini-stayan nito mga ito. At ginamit pa umano yung condominium unit ni Saldico sa Raffles Makati. Ganon din si Mark Tiksay at itong si Ronald Diso, tauhan ni Sonny Trillanes, ang namamahala sa mga bayarin nila sa akomodasyon ng hotel mga kababayan. Itong mga ICC personnel mga kababayan, palagi umanong pumupunta doon sa Midas Hotel Pasay, sa Holiday Inn Glorieta at Holiday Inn Makati, kung saan doon nila ini-interview o doon sila nagmi-meeting sa mga taong pinapakontak nito ni Bernard Tube kay Sonny Trillanes. So, ipapakontak ni Bernard Tube itong mga tao nito para kausapin ng mga taga-ICC, mga kababayan. So, take note hindi ordinaryong mga tao ito. Mga police officers, mga kernel, mga kababayan. So, ang pinapakontak umano ni Sonny Trillanes kay Bernard Tube para kakausapin ng mga ICC investigators ay sina Police Brigadier General Jerry Protasio, Police Colonel Santiago Jordan, Mayor Jade Mabilog, dito pa si Kerwin Espinosa, Father Flavi Villanueva, Police Colonel Sante Mendoza, Police Colonel Jeffrey Latayada, at Police Colonel Angel Garciliano mga kababayan. Yun ang mga pulis yun ang mga personalidad na pinapakontak umano ni Bernard Tube. Binigay ni Sonny Trillanes yung mga contact informations at mga pangalan para kausapin ng mga ICC investigators mga kababayan At yung mga ICC investigators mga kababayan, pumupunta din daw umano sa Bahay Kalinga kung saan kakausapin nila yung mga AJK victims at pumunta din sila sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa kung saan kinakausap din nila umano yung mga taong responsable doon sa pagkamatay ni Kian de los Santos mga kababayan. So yun ang isa sa pahayag. Umano'y itong si Chantal Daniels at William Rosato mga kababayan, nagkaroon din ng meeting sa Bel Air Makati, bahay umano ni dating DOJ Secretary Boying Rimulya na ngayon ay ombudsman na. Kasama sa meeting nila si Sonny Trillanes, si Nicolas Torre at saka si Boying Rimulya mga kababayan. At
palagi umano silang nagmi-meeting tuwing nandito ang mga taga-ICC investigators, ICC personnel, palagi silang nagmi-meeting sa Forbes Park, mga kababayan, sa Manila Polo Clubhouse, South Forbes Park. Palagi umano silang nagmi-meeting. Ito si Saldico, si Martin Romualdez, at saka si Sunny Trillanes, mga kababayan. At tuwing nagmi-meeting umano sila, aabutan umano ito si Sunny Trillanes ng paper bag or small malita na naglalaman ng pira, mga kababayan. So pabalik-balik sa bansa natin yung mga ICC personnel simula 2023 to 2025 kung saan umano nautusan na mag-deliver itong nasabing mga witnesses or itong iilang membro sa Marine 18, mga kababayan. So 4 na bisis umano sila na nauutusan na mag-deliver ng pira kay Sunny Trillanes galing kay Saldico, mga kababayan. So unang bisis, mga kababayan, ay itong si Bernard Gumban, Master Sergeant Edward Lupian, retired Army ito, John Paul Estrada, ng isang paper bag sa opisina ni Sunny Trillanes sa Quezon City. Pangalawa, mga kababayan, itong si Gumban, Master Sergeant Andy Policarpio, at saka si Estrada, nag-deliver din sila umano ng isang medium size na malita na naglalaman ng pera sa parehong address, mga kababayan, sa Quezon City, sa opisina umano ni Sunny Trillanes. At yung pangatlo at saka pang-4, itong si Anselmo Taberdo, Mark Tiksay, at Roberto Albarico, mga kababayan, 2 paper bags na naglalaman ng pera sa parehong address, mga kababayan. Yun ang porsyon ng salaysay nila, mga kababayan, na tumutukoy sa aligasyon sa ICC Investigators Operation dito sa ating bansa. Kung totoo itong mga aligasyon nila, mga kababayan, na totoong pinupunduhan ng gobyerno natin yung pagkakaroon ng investigasyon dito sa ating bansa. At take note, pili lang umano ang mga taong inimbestigahan nila. Purely yung mga biktima, mga kababayan. Yung mga biktima ang mga iniimbestigahan lang umano nila. At yung mga personalidad na pinigay ni Sunny Trillanes, yung mga nababanggit kong mga pangalan, kadalasan mga membro ng Philippine National Police, na hindi mga ordinaryong pulis, mga pinakamababang ranggo, mga kababayan, is police colonel, kung yung totoo yun ang mga aligasyon nitong mga to. At gusto nga ni Kaufman na mapresenta sana itong 18 Marines sa ICC, kasi nga involved nga yung mga personalidad ng ICC, mga ilan-ilan sa mga taga-ICC personalities, tukoy nila na kilala nila itong isa, si Chantal Daniels, at saka si William Rosato, na pangalanan nila ito. So, ang tabayanan natin, mga kababayan, actually mayroon na silang ini-endorse na sworn statement doon sa Office of the Ombudsman kay Boying Remulla. So tingnan natin, kasi involved din si Boying Remulla dito. Kasama din siya dito sa napangalanan ng manatili tayong magmatyag, manatili tayong makikialam at makikibaka sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Panalangin din natin ang ating inang bayan para sa kapayapaan, kaligtasan at kaunlaran. Mabuhay tayong lahat. Mabuhay ang Pilipinas.